Gandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ito po ay bigyan po natin ng oras si Ma'am Maria Medina na taga Bacoor. Ang kanya pong katanungan, bakit po kapag taglamig at saka tagulan, marami po ang inuubo, sinisipon at nagkakatrangkaso? Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update po kayo sa aking mga health topic. Ganon din po sa aking FB page, Patnubay sa Kalusugan. Yan po yung aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share. Ganon din po sa aking Rear at TikTok. Ito po ating pag-uusapan, ang katanungan po ni si Nanay Maria Medina. Sabi niya, bakit po kaya na maraming sinisipon at inuubo pag taglamig? Kasi yung kasing virus, nasa-survive sila sa taglamig at saka to yung kapaligiran. Pag malamig yung temperature, humihina yung ating immune system, susceptible tayo sa infection. At ganon din po, madaling mag-spread ang mga virus pag nagkaroon ka ng contact sa infected person. At pagka naulanan ka, siyempre basang-basa ka, lalamigan ka, hihinaan yung resistensya at vulnerable ka sa infection. Ang virus, siya ang talagang troublemaker, kaya tayo sinisipon, inuubo, sa pamagitan po ng ating pagbahing, pag-ubo, o paghipo sa mga contaminated surfaces, pagka rainy weather, ay ang mga viruses na yan, ito isang perfect condition para madali silang mag-spread. At pag gininaw po tayo, at sa panahon ng taglamig, nairita yung ating mucous membrane, sa ating ilong, sa ating lalamunan, at madali tayong salakayan ng virus. At isa pa, pag taglamig, ay nagdidikit-dikit tayo, no? Malamig ang kapaligiran, tendency, nagdidikit-dikit tayo, kaya pagka ikaw ay nagdidikit-dikit, mabilis hong kumalat yung virus, madali kang mahawaan. Yan ang reason bakit pag taglamig at tag-ulan, marami po ang nagkakaroon ng sipon at ubo. Kaya ang panlaban lang dito, huwag mong pabayaan na ginawin ka para makasigurado ka na malakas ang immune system mo. Kailangan ay huwag kang lalamigan. Dapat lagi kami damit na para protektahan ka sa lamig. At meron kang mga sustansyang nakapokus ka sa balanced diet, mga prutas at gulay na mayaman sila sa vitamin D, vitamin A, at saka po yung vitamin C. Kasi pagka taglamig, ang sunlight exposure ay limited. Kaya kailangan magkakain tayo ng mga supplement na may vitamin D, tulad ng calcium, magnesium with vitamin D, at mga prutas na may gulay na mayroong beta-carotene, yung orange and yellow vegetable, nakakatulong ito para sa isang mucosal barrier. Itong pinaka first line of defense panlaban sa mga bacteria or virus. I-prioritize din po natin yung meron tayong sapat na oras na tulog para makarecover tayo at ma-recharge tayo. Yung po kasing tulog na 7 to 8 hours, isa lalo na sa gabi, pag meron tayong sapat na oras na tulog, well-rested ka, ay madali mong labanan ng sakit. At saka kailangan meron kang stress management kasi pag sobra kang nababalisa, masyado kang na-stress, hindi ka makatulog dahil dun sa stress na yon, hihina yung immune system mo kasi pag natutulog tayo, yun ang time na makarecover ka. Syempre dahil hindi ka nakatulog, mahina, hindi mo ma-manage yung panlaban sa karamdaman. Kaya kailangan nito, meron kang sapat na vitamin C, B-complex, para ang immune system mo mag-function. Kasi ang vitamin C, nagpapasigla ng production ng white blood cells na tumutulong sa panlaban sa infection. Napakahalaga na meron tayong enough na vitamin C para sa production ng collagen.
Ito'y protein na nagbibigay ng flexibility at makikita mo yan sa ating connective tissue kasama ng ating balat, buto at muscle, tendon, and ligament. Nagpo-provide po itong ating collagen. Ito'y para involve ito sa pagpapagaling ng sugat, pagpapagaling ng sakit, at importante ito sa ating immune system para ma-maintain na magkaroon kayo ng healthy skin, healthy hair, and nail. Kasi habang nagkakaedad tayo, yung production natin ng collagen, nababawasan. Kaya nagkaka-wrinkles tayo, nagsasag yung ating balat, yung sign of aging ba. So, ang vitamin C, tumutulong ito sa production ng collagen. Tapos yung, pag uminom ka ng vitamin C, samahan mo na ng Super B complex, sabay mo na silang inumin mga 30 minutes bago ka mag-almusal once a day. Itong mga supplement na to, ito'y merong 8B vitamins. Importante ito para manatili kang buhay, para magkaroon ka ng growth and repair and reproduction, energy production. At ang ating cellula kailan po makapag-transport ng nutrients at waste product across the membrane. So, ito pong pag-inom po ng vitamin Super B complex, tumutulong po ito para sa kalusugan ng ating cellula, lumakas ang ating immune system, protektahan ang katawan sa infeksyon. Kaya mag-take ka nito 30 minutes before breakfast, once a day, araw-araw. Alam mo, tulad po na sabi ko, ang chronic stress nakakapagpalahina ng ating immune system. So, sa pamamagitan po ng meron kang sapat na exercise, relaxation technique, and hobby na nag-e-enjoy ka, lalakas ang immune system mo. Ang pag-inom po ng sapat na tubig, throughout the day, pinapanatili yung ating mucous membrane na moist at mailabas mo yung mga toxin. Kaya kailangan nakakainom tayo ng sapat na tubig para yung ating respiratory at digestive tract ay matrap nila yung mga germs, ma-prevent yung infection. Kasi pagka nakakainom ka sapat na tubig, yung mga natrap na mga germs ay madali itong ma-wash out. Yung mucous membrane natin ng ating respiratory at digestive tract ay nananatili silang moist at para ma-flush out yung mga toxin. Yung mga natrap na germs, napiprevent ito na maka-infection sa atin. Ang tubig kasi, pinapanatili yung mucous membrane na moist at mag-function na effectively. Kasi kapag meron kang sipon at ubo, pag natuyo yung mucous membrane mo, ay madali kang kapitan ng mga bakterya. Pero pag minom ka ng sapat na tubig, nagpo-function silang mabuti. At saka pag meron kang sapat na tubig na iniinom, nakakapag-deliver ang iyong immune cell at essential nutrients at para malabanan mo yung mga pathogen. At ang sapat na tubig na iniinom, kaya ako ginagawa ko, pagising ko sa umaga, 3 basong tubig. Tapos the whole day, lagi ako may dalang baso, merong bottled water, unti-unti lagok ako ng lagok para manatiling basa yung lalamunan ko. At saka yung tubig kasi tumutulong para ma-filter at ma-eliminate yung waste product. Kasama po yung mga toxin na nakapagpapahina ng ating system. Kaya ngayon, pag minom ka ng tubig, ito po yung nakakatulong. Huwag po yung sugary drinks tulad ng soda and juice, iwasan mo yon. Maganda mag-inom ka ng mga juices, bawa galing sa prutas tulad ng kalamansi, lemon, or carrots, or pepino. So, ihalo mo sa tubig. Inumin mo yan. Tapos, nakakatulong po yan. Minom ka din ng salabat. Di ba? Masarap na salabat, di ba? Malbawa yung mga fruits na watermelon, mga pepino, pati yung, yung lahat ng mga prutas na pwede. Bawa, yung ubas, yung mansanas, pwede mo silang gawing juice, no? Para sa ganon ay yung ating pong katawan ay pag nakakainom tayo ng sapat na tubig, 8 glasses of water a day, kasama na po yung mga fruit juices nyo na yan, ay makakatulong po para makarecover tayo, nananatiling moist dahil yung mga katas ng prutas at gulay, mayroong vitamin at mineral. Pag meron tayong sapat na vitamin at mineral sa katawan, nakakalaban tayo sa infeksyon.
Tapos, pwede mong gamitin yung ating crystal oil, concentrated na plant extract yan. Nare-reduce po yung mga, yung anxiety, nagpo-promote ito ng relaxation. Naalis yung mga pain, inflammation, arthritis, muscular pain. Involved din ito, gaganda rin yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache, nawawala yung bara sa ilong, nag-improve yung respiratory health, at saka pagka napasok ka, nauntog ka, pwede ka mabukulan, pahiram mo lang ng crystal oil. Ito yung pampakalmante sa ating digestive system, nare-relieve yung kabag mo, yung bloating, stomach cramps, at nare-relieve yung nausea and vomiting. At ito rin po ay hindi ka rin kakagatin ng lamok, at ito po yung maganda na pantulong para yung wag di ka magkaroon ng dengue. Pahiran mo lagi yung skin mo ng crystal oil, iwas dengue. Yung activated charcoal naman natin, ito'y centuries na to eh. Kilalang kilala sa kanyang medicinal property. Meron siyang antibacterial property. Ito rin po nakakatulong para mapatay yung mga bacteria sa bituka at naiwasan yung inflammation, nare-reduce yung inflammation sa bituka, na-improve yung kalusugan ng ating bituka, at napiprevent yung passage ng harmful passages sa ating bloodstream. Ito yung maganda sa food poisoning, tapos yung drug overdose, at saka hangover. Nare-reduce yung diarrhea, nakaka-relieve ng gas and bloating, at na-absorb ng activated charcoal yung gas, toxin sa bituka. Nakakatulong din po ito para ma-solve ang iyong bad breath. Malaking tulong po ito sa ating kalusugan. Itong mga product natin, yung vitamin C, Super B Complex, at ito pong ating crystal oil, activated charcoal, pwede po itong ma-deliver sa bahay nyo. Basta i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabi lang yung pangalan, address at cellphone number ninyo para i-deliver po sa bahay nyo. I-charge sa nyo ang shipping fee at cash on delivery po ito. Alam mo yung regular exercise, nakakapagpalakas ng ating immune system. Ang regular exercise ay nakakatulong para mag-increase yung blood flow. Ang exercise kasi nakakatulong para yung dugo ma-pump throughout the body. At nakakatulong po yung exercise ma-identify at malabanan mo yung mga mikrobyo. Nakaka-reduce ito ng stress. Ang stress po kasi nakakapag-suppress ng immune system. Pero pag nag-exercise ka, nagre-release ka ng endorphin. Ito po yung nagka-counteract ng stress hormone. Pinapanatili yung immune system mo na mag-function na mabuti. At tumutulong sa production ng antibody. Ang exercise natitrigger yung production ng mga antibody. Ito isang uri ng protein na nag-specialize sa pag-target at pag-neutralize ng mga viruses at bacteria. At nag-i-improve yung lymphatic drainage mo kasi yung lymphatic system natin, meron po siyang crucial role sa immune function at nag-i-improve yung drainage at nakakatulong para ma-flush out yung toxin at waste product sa katawan. Siya nagpapahina ng ating immune system. Ang lymphatic system, ito po yung ating silent drainage system. Meron siyang crucial role sa ating immune function sa pagpipilter out po ito ng toxin. Kaya ang pong regular exercise is the best para ma-improve yung drainage, para lumakas ang ating resistensya. Kaya ngayon yung exercise po, tumutulong sa ating lymphatic drainage. Yung muscle contraction, habang gumagalaw yung ating katawan, ang muscle mo nagko-contract at nagre-relax. Itong contraction na to ay parang nagpa-pump, no? Pinipiga niya yung ating lymphatic vessel para ilabas yung mga lymph fluid toward sa ating lymph node, kung saan ito'y napipiltered at nalilinis. Kaya gawin mo rin, lagi kang humihinga ng malalim, mag-deep breathing ka habang nag-exercise ka, para mag-create ng pressure sa dibdib mo para maitulak mo yung mga lymph fluid through the vessel at mag-increase yung blood flow. Kasi po yung exercise ay nagkakaroon ka ng blood pumping
at nabe-benefit nga po yung, yung lymphatic drainage, nag-i-improve yung blood flow, makatulong sa pag-deliver ng oxygen at nutrients sa lymphatic system. Pinapanatiling mag-function na mabuti at nare-reduce yung inflammation. Ang exercise ay nakakatulong sa ating lymphatic vessel, ma-reduce yung congestion, inaalaw yung smoother flow ng lymph fluid. Kasi po yung, di ba yung kulani natin, kapag ka merong infection, namamaga yung kulani. So yung katawan natin, yung lymph fluid, siya po yung tagapagdala para dalhin po sa kulani yung mga mikrobyo kung saan doon pinapatay. Kaya dapat yung lymph fluid na yon ay umiikot sa ating katawan. Kaya ito pong exercise na yan ay nakakatulong para gumanda ang flow ng ating lymphatic fluid para ma-drain, masala, matanggal, mapatay yung mga mikrobyo. Kaya ang trabaho ng ating kulani, lahat ng mga nakukuha na dumadaan na mikrobyo at tinatapon sa kanya, pinapatay niya yon. At isa pang gagawin natin para lumakas ang ating immune system, magsuot tayo ng yung mask, 'di ba? Na para itong mask na to sa mga crowded indoor, mga spaces na yan, close contact with someone na may sakit, pag nag-mask ka, may iwasan na malanghap mo yon. Iwasan mo yung pag-share ng mga personal items, mga utensil, glasses, or towel with others. Kailangan yung bahay natin well ventilated. Yung open window, open door, para makapasok yung fresh air, mag-circulate yan, ma-reduce yung concentrated na toxin at itong mga air pollutant, ito ay ma-release mo. Kaya i-consider mo na mas maganda po meron kang water purifier sa bahay. Madali naman mabili sa panahon ngayon, mura na lang yung water purifier na yan, yung air purifier na tinatawag. Ito po yung para ma-filter yung mga airborne viruses na nakukuha natin sa hangin. Tsaka gawin mo din para maiwasan mo yung sipunin ka, ubuhin ka, magmumug ka ng mainit na tubig ni maasin. Ito po ay nakakalis ito ng sore throat, nakakapatay ng bakterya. Mas maganda rin, magdagdag ka ng moisture sa hangin mo, ma-prevent yung dry mucous membrane. Meron kang humidifier. Ito kasi kapag dry yung ating mucous membrane, susceptible ka sa infection. Kaya kailangan nito ay ma-moisturize yung hangin na linalanghap mo. Meron kang moisturizer. Ang simple lang pong moisturizer, maaring meron kang yung bang, bawa isang langganang maliit, meron tubig doon, tapos umiikot yung ventilador, o kaya meron kang basang damit, tapos yung umiikot yung ventilador, yung tubig doon sa damit, o kaya yung tubig doon sa lalagyan mo, pagka iniihipan ng ventilador yan, may kasamang hangin. Kaya nakakadagdag ng moisture sa hangin na piprevent yung dry mucous membrane. Kasi tandaan nyo po, pag dry ang mucous membrane, susceptible po yan sa infection. Kaya ngayon, maging mindful po tayo, no? Iwasan din po natin yung stagnant water. Importante po kung tayo po ay may mga problema sa kalusugan po natin, kailangan po ay gawin natin yan. At saka kapag meron kang sipon at ubo, itulog mo, ipahinga mo. Huwag kang masyadong magpuyat, huwag kang masyadong magpagod. Kasi kapag kayo nagpupuyat, hihina talaga yung immune system. Kailangan meron kang 7 to 8 hours na tulog. At kailangan malinis yung katawan mo. Kailangan ito, kahit na ikaw ay sinisipon, ay inuubo, pwede kang maligo. Kaya lang ang paligo mo, maligamgam na tubig. At kailangan ito yung laging hindi mabaho yung katawan mo. Kasi mahalaga kasi sa mga taong may sakit, may ubo at sipon, malinis sila. Hindi amoy anghit, hindi mabaho ang katawan. Dapat araw-araw nagpapalit ka ng damit. Kasi kapag tayo po ay may sipon at ubo, naglalabas tayo ng mga
dumi sa yung pinapawisan ka, lumalabas yung dumi doon. Kaya kailangan pag meron kang sakit, nagpapalit ka lagi ng damit, nagpapalit ka ng punda ng unan, nagpapalit ka ng kumot. Kasi doon sa unan mo, doon sa kumot mo, pumupunta yung virus doon. So, bumabalik din sa ilong mo yon. Kaya kapag inubo ka, sinipong ka, may sakit ka, bukod doon sa, di ba sa ospital, lagi silang nagpapalit ng bedsheet, unan, kumot, at saka nagpapalit ng damit ng pasyente. Kaya pagka meron kang sipon at ubo, siguraduhin mo na malinis yung katawan mo, hindi lang yung kamay ang malinis. Ako, pag may sipon at ubo, kahit na linalagnat ako, nililiguan ko yan. Para presko, open yung pores ng skin ko, lalabas po yung init ng katawan. Yung syempre maliligo ka sa pawis, babaho yung ulo mo, babaho yung katawan mo, di ba? Kaya kapag meron kang sipon, lagnat, minsan ini-emphasize lang natin, hugasan yung kamay, di ba? Kaya pagka meron kang sipon at ubo, lalo na kung naulanan ka, pag galing mo sa labas, pag naulanan ka, iligo mo na yan. Iligo mo na yan. Pagkatapos, magpatuyo kang mabuti, huwag mong pabayaan na lumamig yung paa at kamay mo. Pagka malamig ang paa mo, ibabad mo yung paa mo sa hot water. Kaya pagka meron kang sipon at ubo, pag taglamig, huwag mong pabayaan na ginawing ka. Babad mo lang yung paa mo sa hot water, babad mo yung paa mo sa tapos mag-medyas ka, mag-sweater ka, iwasan mo yung mahanginan ka, malamigan ka. Tsaka umiinom palagi ng mga sabaw na sinigang, di ba? Yung mga lugaw, huwag kang kakain ng mga karne, yung matitigas na pagkain kasi yung pag may sakit ka, bigyan mo ng chance yung digestive system mo na magpahinga. Kasi kapag may sakit ka, kailangan hindi masyadong pagod yung digestive kasi nakakonsentrate ang katawan mo, yung immune system natin to fight infection. Pero kung kumakain ka ng marami, kumakain ka ng matitigas, yung karne, matataba, yung lakas mo, nakakonsentrate siya dun sa digestion mo. Dapat yung lakas mo, nakakonsentrate siya sa pag-target sa mga mikrobyo para hindi humina ang iyong katawan. Mas ganun ang gawin mo. Maligo ka, maghilamos ka, malinis lagi katawan mo, nagtututbrush ka, lagi mong hinuhugasan yung kilikili mo, pagka umihi ka, magat gabi, hugasan mo yung private parts mo. Magpalit ka ng panty, magpalit kayo ng brief, yung mga maluwag na damit, yung gagamitin. Tapos mag-inom ka ng herbal tea tulad ng salabat o kaya yung oregano. Maganda po yung oregano, lagundi. Maganda yon, serpentina. Pwede yung mga lagundi na yan, tapos yung mga herbal na yan, malaking tulong. Yung salabat, inumin mo siya. At kailangan meron kayong food supplement, yung vitamin C, Super B complex, tapos yung ating crystal oil, pag nagbabara ilong mo, pahid mo sa dibdib mo. At saka pwede kang magpakulo ng tubig, yung steam inhalation ba, langhapin mo yung singaw ng tubig. O kaya, tapos pag lumambig yung paa mo, ibabad mo yung paa mo sa hot water. Tapos, pwede mo rin gawin yung hot water bag, lagyan mo siya ng hot water, pagkatapos ibalot mo siya sa towel, ilagay mo sa dibdib mo. Kasi kapag naglagay ka ng mainit sa dibdib mo, gumaganda ang circulation ng dugo. At saka magbilad ka sa araw, humihinga ka ng malalim, pagkatanghali, magpahinga ka, kumain ka lagi ng pinya, kasi ang pinya meron siyang bromelain, ito po meron po siyang anti-inflammatory. At tapos yung ating bloated ang tiyan mo, inom ka ng activated charcoal. Basta iwasan mo yung na-stress ka, huwag kang masyado magpagod. Yung overwork, yung overfatigue, nakakapagpahina ito ng iyong katawan. Yung panlaban mo sakit ay mahina na.
So, yan ang dapat mong gawin. At pagkatapos po nito, ay kailangan po nito ay pwede kang mag-gargle ng mainit na tubig na may asin para mamatay mikrobyo dito. Pagka namamagay mga kulani mo, yung towel, ilublob mo sa hot water, pipigain mo, idampi-dampi mo sa kulani mo. Kasi yung mga kulani, madaling mawala pag nilalagyan mo siya ng hot compress, mga 20 minutes kada ikatlong oras. At saka kailangan magpa-check up ka sa doktor after 3 days, di ka pa rin gumagaling, baka bacterial infection na yon. Maresetahan ka ng antibiotic. At kung masakit ang katawan mo, may kasamang lagnat, bibigyan ka ng paracetamol para mawala yung sakit na yan. Basta inom ka ng inom lagi ng juice, tubig, juices, kailangan nananatiling basa yung mucous membrane mo. At saka kailangan nahahanginan ka. At kailangan hindi ka nagpapagod. Dapat hindi ka talagang na-stress. Yan ang dapat mong gawin. So, pagka taglamig, tag-ulan, pagka alam mong tag-ulan, lagi ka may payong nadala, o kaya may sombrero ka, meron kang jacket, iwasan mo lamigan ka, at saka iwasan mo na lamigan ng paa mo. Magmedyas ka, at saka patuyuin mo mabuti yung paa mo, i-massage mo siya, medyasan mo, malaking tulong ito. So, yan po dapat yung gawin. So, kung nais nyo po ng mga supplement, maganda po yung vitamin C, kung meron kang sipon at ubo, tapos yung ating, itong ating crystal oil, maganda gamitin mo siya, pati yung ating pong activated charcoal, pang alis ng toxin sa loob ng ating katawan. Meron din siyang antibacterial property. Kaya kung interesado po kayo na mabili itong ating mga produkto na to, i-chat nyo lang po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabi lang yung pangalan nyo, address, sa cellphone number ninyo, i-deliver to sa bahay nyo, cash on delivery. Pag Metro Manila, ang shipping fee po ay 160. Pag sa mga probinsya na, 185, depende kung Bisaya at Mindanao, medyo mayroon ko. Lalo, depende rin po sa bigat, kung isa o dalawa, tatlong, depende din po sa bigat nung i-deliver. Doon nakabase yung kanilang shipping fee at layo ng lugar. So, inuulit ko, kung interesado po kayong bumili ng ating mga produkto, i-chat nyo lang po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po, idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang sabi po sa Psalms 23, verse 6, sabi nga nun, surely your goodness and mercy shall follow me through the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya po, alam nyo, sabi nga, ang kahabagan at kabutihan ng Diyos ay laging sumusunod sa atin. Tayo po ay ang buhay ay laging maraming mga challenges. May mga bad things na nangyayari sa buhay natin. Pero always remember, the mercy of God, the goodness of God always follow us. Kaya lagi natin sasabihin na, as for me and my house, I will serve the Lord. Maganda gabi po, nawa ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.